Magandang hapon po sa inyong lahat. Wala pong matutulog, promise. Pinapangako ko po sa inyo, hindi po ako maglalakad-lakad dito, ha? Para gisingin kayo. Pero pangako nyo din na walang matutulog. Ano po? Okay. Sabi ng iba, no promises. No? Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. No? Buksan po natin yung Bible natin sa Proverbs. Ang ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Proverbs. Chapter 10. Proverbs chapter 10 verse 8. Proverbs chapter 10 verse 8. Andiyan na po ba? Okay, tayo po ay magbasa. Basahin po natin isang verse lang. Ready? Read. The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall. Let's pray. Aming dakilang Diyos, kami po ay lumalapit. Humingi kami ng inyong gabay sa aming mga gagawin, sasabihin at papakinggan na ito ay maging kagamit-gamit sa aming buhay. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pari na po kayo mo po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tinatawag na marks of wisdom. Marks of wisdom. Huh? Napakaraming tao ngayon ay napakadaming impormasyon. Tama? Ang daming nakikitang mga impormasyon sa internet. We are constantly bombarded with information. But despite of that, there is still a dearth of wisdom. There is still a lack of wisdom. Bakit? Ano ba yung information? Ano ba yung wisdom? Okay? The book of Proverbs is full. It is replete of sayings about wisdom. It is a collection of sententious sayings of divine wisdom applied to the earthly conditions of people of God. Basically, how should we live? Paano tayo mabubuhay? Ito, mga practical sayings. But this afternoon, I want to give several, actually only 5, tips or 5 marks of wisdom. Pag nakita mo na to sa buhay mo, masasabi natin that you have become wiser. Gusto niyo ba maging wiser ngayong hapon? Amen. So, let's observe itong mga bagay na to. The first thing I'd like to share with you, makikita natin doon sa binasa nating verse, is those who are wise gladly receive instruction and criticism. Okay? Alam niyo yung ating panahon ay panahon ng rebellion. Ang mga bata, nagre-rebelde sa mga magulang. Ang mga miyembro, nagre-rebelde naman sa simbahan or sa pastor. Ang mga misis, nagre-rebelde sa mga mister. Ang mga mister, ganun din. No? Ayaw din sumunod sa misis. Ang sinasabi ng mga tao, this is my life. I will be the one to do whatever I want with my life. Bakit? Buhay ko to. Wala kang pakialam. Buhay ko to. That is what people say. So, are they wise? Ayaw nilang mapakialaman. Are they wise? Kayo makakasagot niyan, no? Are they wise? Ayaw nilang mapakialaman. Ayaw nilang masabihan. The Bible says in chapter 10 verse 8, he that walketh uprightly
verse 8, the wise in heart will receive commandments. Tatanggapin mo yung mga rules, yung mga instruction, yung mga advice. Tayo nga, as much as we can. Sige, payuhan mo ako. Diba? Tatanggapin ko yan because I am wise. Ganun ka. Kapag wise ka, tanggap ka lang. Huwag ka magagalit pag pinagsabihan ka. Tama? Kaya ngayong hapon, pagsasabihan ko kayo. No? Kapag nagalit kayo, ibig sabihin niyan, hindi kayo wise. Bakit? Tayo kasi naturalmente sa atin yung pride. Pag napagsabihan, hindi na makatingin. Di ba? Iwas ka na. Bakit? Nabubuko ka eh. Yung pride mo nasasagi. Amen? Pero kapag ikaw ay mature, yuyuko ka. No? Yuyuko ka, and you will admit na nagkamali ka. I have sinned. And that is when you will change. Sabi nung iba, no? Mga philosophy ng mundo natin, my body, my rules. Nadinig nyo na yan? My rights, my choice. No? Yung mga babae, halimbawa, buntis, at sila ay magpapa-abort. Karapatan ko to. Kasi katawan ko to eh. Di ba? A-advisean mo naman, hindi sila makikinig. Because they have their own wisdom. They call it wisdom. They have their own mind. Used to be, gender was very simple. What you see is what you get. Diba? Pag nakita mong babae, bayan. Pag nakita mong lalaki, lalaki yan. Suddenly, pag nakita mong babae, wait lang. Dalawang tingin. Baka sakaling hindi. Di ba? Pag nakatalikod ang babae ngayon, pag tinignan mo, wow, hindi ka na makapagsabing, wow, ang ganda eh. Antayin mo muna. Tama? Kasi baka hindi babae. And even, kahit nakita mo na mukhang babae, wait lang. Baka hindi siya agree, no? Na babae siya. Kasi she identifies as a man. No? Kung ano yung how she sees herself or how that person sees themselves, yun dapat ang gagalangin mo. Oh, yung iba, they identify as they. No? Hindi he, hindi she, they. Diba? So it used to be very simple. Ngayon, it's very complicated. Bakit? Because there are people who prioritize their mind. What they think is right versus what the Bible says is right. No? Yan po yung tinatawag na liberal thinking. Liberalism. Rational thinking. Kung ano yung sa tingin ko tama, yun ang susundin ko. Situational ethics. No? What is right for that situation? Okay? Lying, kahit anong situation yan, it's still lying. It's still sinning against God. You are lying to protect your loved ones, you are still sinning. Okay? There is no such thing as a situational, it's hindi ang kasalanan kasi sa situation na ito, kailangan mong gawin yan eh, or otherwise mamamatay. I mean, you're still sinning. Okay? Kilala naman natin lahat si Jonah. Right? Kinain siya ng malaking century tuna. Tama? Kinain siya ng malaking pating. Sabi nila, pating, no? Paano nakasurvive yun kung pating yun? Diba? No? Nilunok si Jonah nung isang malaking isda. And you know what Jonah is? Jonah is a perfect example of Christians.
who are rebellious. No? Ayaw sumunod. Alam nyo, tayo pag ayaw nating sumunod, papasunurin tayo ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, mag-preach ka doon sa Nineveh. Mag-preach ka doon. Sabi ni Pastor, mag-preach ka sa Paite. Ayaw mo. Wala kang panggas. Wala kang pamasahe. No? Sunod ka. Kapag may sinabi sa iyo ang Panginoon, we follow. And He will be the one to provide. Si Jonah, nagrebelde. You know what? It cost him to suffer the consequences of his own rebellion. Siguro hindi naman ganun kabaho yung no? Malunok ka ng isda. Isipin mo, nasa tiyan ka ng isda. Ang bango nun. No? What is that? That's humiliating. Iniisip mo, nasa belly siya ng isda. So think of that for a moment. Nasa tiyan ka ng isda. Ano ang nasa tiyan ng isda? Diba? It could be acid. It could be leftover, rotting seafood. Diba? Pwede sanang hindi na siya pumunta sa ganong eksena. If Jonah obeyed God. Tayo din, mga Kristiyano, no? If we receive instruction and criticism, hindi na natin kailangan mag-suffer ng tulad ni Jonah. Yan ang wise. Amen? Yan ang wise. Nakikinig, no? Tumatanggap ng mga payo. Tumatanggap ng criticism. Without criticism, mga kapatid, hindi tayo mag-grow. Now, criticism, pwedeng dito yan, sa pulpit manggaling. Pwedeng personally, sabihan ka ng kapatid mo. Diba? Nasa attitude natin yan kung paano natin yan tatanggapin. Whether tayo ay magiging katulad ni Jonah or tayo ay magiging responsive sa criticism. Anong tawag sa isang tao na hindi nakikinig sa mga payo? Ang tawag diyan, fool. Fools ignore instruction. Fools ignore instruction. Wise, they gladly receive instruction and criticism. Pangalawa, no? Ano yung pangalawa? Wise people desire to be taught. Gusto nilang natuturoan sila. Alam niyo po ba kung magkano ang ibabayad mo pag ikaw ay nag-masteral or mag-MBA? Napakamahal. No? Milyon ang magagastos ng tao upang mag-masteral, mag-MBA. And yet, nagbabayad ang mga tao upang mag-masteral at mag-MBA at mag-PhD. Bakit po? Because they desire to learn. Because they acknowledge na kulang yung alam nila. And yung growth ay nasa pag-aaral. If you learn, you grow. If you do not learn, you become like the Dead Sea. Ano yung Dead Sea? Stagnant. Lahat. The Dead Sea is the lowest elevation on earth. 400 meters. Lahat dyan papunta. The ocean goes down, lahat. Rivers, waters going down, lahat yan, papunta yan sa Dead Sea. And guess what? Hindi na po aangat yun. Mag-e-evaporate na lang sila. No? Hindi na po, wala pong chance na yung tubig sa Dead Sea, aagos pataas. Kasi, yun ang pinakamababa.
Proverbs chapter 12, verse 1, sabi po dito, whoso loveth instruction, loveth knowledge. Sino po sa atin dito yung talagang gustong natuturuan? Every service, nakikinig. Na pag magsa-service na, pag magpi-preach na, talagang attentive. Sino sa atin yan? Sino sa atin yung nagbabasa ng Bible at nag-i-spend ka ng time to study yung mga meanings ng mga words? No? Ako po, matagal na akong nag-aaral pero may bago akong mga words na natututunan. Mamaya, may share na naman akong bagong word sa inyo. Mamaya, sa point number 5. No? Because if you don't have a desire to learn, no, pwede kang mag-graduate. Pwede kang mag-graduate. Pwede kang mag-PhD eh. Kahit wala kang desire mag-aral, no? Pero wala kang matututunan. Pwedeng for compliance lang. Kasi kailangan eh. Kailangan kasi para makapagturo sa university, kailangan master's level eh. Kailangan para makapagsulat ng ganito, kailangan doctorate eh. Kailangan eh. Pero wala ka naman natutunan, nag-comply ka lang. That can happen. No? Yung mga young people, yung mga nasa kolehiyo, kahit sa trabaho, training ka lang. Tapos pag napasa mo na, kalimutan mo na. May titulo ka na eh. Hindi po ganun, ano? Tayo po, if we want to be wise, we have to apply our learning. But if you have a desire for learning, you can be a dropout and be a billionaire or a business owner. Diba? Yung mga dropout na yon, yung mga billionaire na kilala natin ngayon, nag-dropout sila kasi the school system is too slow for them. Because they are growing at such a rapid pace that hindi kaya ng the school cannot keep up. Diba? Desire to be taught. Kung ikaw ay wise, gusto mo yung tinuturuan ka. Gusto mo uma-attend ka ng mga conference. Nakakapulot ka ng mga bagong konsepto. Pero pag ang konsepto mo, alam ko na yan eh. Missions na naman. Missions. Alam ko na yung missions na yan. Tithing. Alam ko na yung tithes, 10%. Music. Choir. Alam ko na yan. Tuturo na nga ako ng choir. Ba't pa ako kailangan, diba? Paglilingkod sa Panginoon, nagbibigay naman ako. Ba't ako maglilingkod, diba? Ayan po yung tinatawag na entitlement mindset. No? Feeling mo entitled ka. You're not entitled. You are just a sinner saved by grace. You have the same grace to serve God as any person here. No? Mag-pray lang tayo that we will be able to serve Him as He wants us kung saang area tayo magsaserve. Si Solomon, di ba? Hiniling niya sa Panginoon, wisdom. Pwede niyo naman hilingin fame, power, riches, honor. Bakit wisdom? Solomon, after he asked for wisdom, ginamit niya yon to govern. He was king. King Solomon. Tama? Kilala siya for wisdom. People brought to him problems that seemingly unsolvable. No? Do you remember? Yung dalawang pumunta sa kanya na kinain yung bata nung isang, kinain ba? O sinabi, di ba? Sabi, yung anak mo, kainin natin. Ngayon, yung anak ko naman, bukas. Di ba? Naalala niyo, no? Oh. Tapos, pumayag, no? Kaso nung kinaumagahan,
Hindi, nagkaroon na ng breach of contract, no? Inangkin niya na yung bata. No? So, din napunta sila kay Solomon, sabi ni Solomon, o sige, hatiin natin yan. Kuha tayo ng sword, ng itak, hatiin yung batang yan. Sabi nung nagpe-pretend na nanay, sige, hatiin. Para magkaalaman, sige, hatiin natin yan. Sabi nung tunay na nanay, hindi, sige, bigay mo sa kanya. See, that's wisdom. No? Ngayon, ang wisdom po ay hindi nakukuha lang sa libro. Ang wisdom po nakukuha sa salita ng Diyos. You cannot find wisdom from the schools alone. Wisdom is a spiritual thing that God imparts through His Word. Wisdom, kung ang technology ay applied science, wisdom is applied scripture. Kahit magaling ka sa science, pero kung hindi mo ina-apply, walang mangyayari sa'yo. Wala kang maiimbento, wala kang madidiscover na bago. No? Ganun din sa Bible. Kahit memorize mo yung buong Bible at alam mo lahat ng Greek words, saka Hebrew words, saka origins, no? But you are not using it to enhance your own spiritual life, nothing will happen. You are still a fool. Because fools refuse reproof. No? They don't like to be taught. Huwag mo kong, ano yun? Huwag mo kong turuan. Diba? Nadinig nyo na ba yun? Huwag mo akong turuan. Oh. Turuan mo ako. Yan ang salita ng isang wise. Teach me. Especially spiritual things. Ikatlo, no, na mark ng isang taong matalino is he listens to others. Marunong makinig. Sabi sa chapter 12, verse 15 ng Proverbs, the way of a fool is right in his own eyes. Diba? The way of a fool is right sa kanyang sariling pag-iisip. Siguro yung mga ibang tao na nagnanakaw, dina-justify nila yung kanilang pagnanakaw kasi mahirap ang buhay. No? Yun ang justification nila. Mahirap eh. Kailangan kong buhayin yung pamilya ko, kaya kailangan kong gawin to. Diba? Kung papakinggan mo, parang, oo nga naman. Kailangan niyang buhayin ng pamilya niya. What about honest work? Or what about honestly striving to get work and feed your family from honest day's work? What about that? Pwede rin, pero mahirap eh. Mas madaling magnakaw. Di ba? Mas madali yung may bribery. Tatanggap ka ng suhol. Tatanggap ka ng bribe. Mas madali nga naman yun. Alam niyo na, dito sa Pilipinas, madami yan. No? A wise person listens to others. The way of a fool is right in his own eyes. Kaya mga kapatid, maganda yung meron tayong fellowship. Kasi wala po tayong monopoly ng katotohanan. No? Wala pong pastor na siya yung pinakamatalino sa lahat ng mga pastor. Wala. Wala din pong member dito na pinakamatalino sa atin. Wala. Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan po natin ng Word of God. Kailangan po natin ng isa't isa. This is a church. This is not a monarchy. This is not, we don't have a king here. No? Lahat po tayo dito ay lingkod ng Panginoon. Chapter 21, verse 11, sabi po dito, no, when the wise
is instructed, he receiveth knowledge. Kung ikaw ay wise at tinuruan ka, makakatanggap ka ngayon ng kaalaman. At matatawag kang wise. Bakit? Marunong kang makinig. Sa palagay mo ba yung mga boss natin ngayon at yung mga, sa trabaho may mga boss tayo. Hindi ba sa palagay naman natin yung mga boss na yan, dati naging tauhan din yan? Hindi ba kaya yung mga magulang natin, dati naging anak din yan? Hindi kaya yung pastor natin, dati naging worker din yan sa church? Pero tayo, na mga miyembro, tayo na mga anak, tayo na mga empleyado, pag inutusan tayo ng ating pastor, pag inutusan tayo ng ating magulang, pag inutusan tayo ng boss natin, aba, ayaw kong makinig. Parang mas marunong ka pa, no? There is no wisdom in being presumptuous. No? There is no wisdom in thinking that you know it. You know it. Alam ko na yan. I know everything. Even Solomon, who is the wisest man who ever lived, even Solomon says that we have to listen. No? Kilala niyo po ba si Rehoboam? He is the son of King Solomon. In the Bible, he started his reign wisely by taking counsel from the elders of his kingdom. Ang advice sa kanya, be kind and please the people. Kaso lang, later on, inignore niya yung advice at nakinig siya doon sa mga mas bata who told him to be harsh and oppressive, which led to the division of his kingdom. Maganda sana, no? He started right. Nakikinig siya. He was listening. He was taking in advice. Si kilala niyo, no? Eto na lang. Si Abraham Lincoln. Pang-ilang presidente ng Amerika yon? Si Abraham Lincoln. 16th president of the United States, no? He was known for his ability to listen to different opinions and perspectives. Tayo, pagkaiba na sa isipan natin, hindi na natin pinapakinggan eh. Hello? Pag evangelical na yung nagsasalita, o pag Pentecostal na, o pag hindi yan Baptist, wala akong matututunan dyan. Hindi yan King James, wala akong matututunan dyan. Unsubscribe. Diba? Alam nyo, what I have learned through my years is that I can learn, and I have been learning from everyone. You can learn from anyone, from all walks of life. Indian man yan, Muslim man yan, bata man yan, may matututunan ka dyan. And Abraham Lincoln, you know what he did? He appointed some of his former opponents to his cabinet and sought their advice on important matters. Kahit na katunggali niya yon, kahit na hindi niya kasundo yon, pero meron pa ring wisdom, meron pa ding yon. May alam pa din yon in areas na hindi alam ni Lincoln. And so fools think they need no advice, but the wise, they listen to others. Precious. Ang tingin ng mga wise sa mga opinion ng iba at sa payo ng iba, it's like gold. It's like treasure. Feedback, pag sinabi mo, Brother Raf, pag nagpi-preach ka,
Wag masyadong English, ha? Diba? May nagsabi sa akin dati yan eh. Wag masyadong, bawasan mo naman yung English mo. Magtagalog ka din, no? No? O kaya naman, may magsabi sa akin, i-correct yung grammar ko, di ba? O, minsan yung mga anak ko, kino-correct yung grammar ko eh. We have to listen. What if hindi ka nakikinig? And you get the reputation na hindi ka nakikinig. Wala na magsasabi sa'yo. Tama? And you will not grow. Kasi wala nagsasabi sa'yo. Do you know companies, they pay people, no? Their marketing arm to solicit feedback from their consumers. Nagbabayad sila niya ng millions of dollars just to get feedback. Kaya yung mga companies lalong yumayaman because they are getting feedback. Pero pag yung Kristiyano, feedbackan mo, o ba't late kayo? Diba? O bakit hindi ka nagano? Bakit pag offering time, di kita nakikita naglalakad dito? Ha? Oh. Bakit pag commitment, hindi ka nagtataas ng kamay? Bakit di ka nagdadala ng ganyan? Di ba? Wala na, nawala na, hindi mo na nakita. Bakit? Na-offend. The Bible says, ano sabi ng Bible tungkol sa mga na-offend? Nothing. I love him. Ano nga yun? Sa Psalms? That love thy law and nothing shall offend them. I love them that love thy... Ano nga yun? Nalimutan ko na yung verse, no? Ang sinasabi ng verse na yon, no? Kung mahal mo ang salita ng Diyos, hindi ka ma-offend. Especially kung salita naman Diyos yung pinag-uusapan. Pero kung chismis lang, huwag mo lang pansinin. No? Walang kabuluhan yan. Pang-apat, marks of a wise man. Ano nga yung una? A wise man gladly receives instruction and criticism. A wise man desires to be taught. A wise man listens to other people. And then number 4, a wise man asks for advice. Kailangan ko ng payo. Kapag iniisip mo na hindi mo kailangan ng payo, ibig sabihin, madami ka na talagang alam. Pero kahit madami kang alam, kailangan mo pa rin ng payo. Because even the President of the Philippines and even the President of the United States, may mga advisor. Proverbs chapter 19 verse 20, sabi po dito, hear counsel and receive instruction that thou mayest be wise in thy latter end. Pag may nag-advise sa'yo, pakinggan mo. Minsan, pag mas bata yung nag-advise sa'yo, sabihin mo, sino ba to? Sino ba to? Mas bata sa akin to, no? Diba, alam niyo ba, mga bata ngayon, medyo advanced na. Oh. Yung youngest billionaire ngayon, nasa 27 years old lang, yung sa AI. Oh. So we have to respect these people, no? Youth is not an indicator of foolishness. Hindi porket mas bata or bata, ibig sabihin walang alam. CEOs, mga CEO ngayon, may mga startup ang babata ng mga founder. But why? Because they have a good education. Proverbs 11 verse 14, sabi po doon, ito, kilalang-kilala niyo to. In the multitude of counselors, there is safety. Pag madami kang tinanungan, humingi ka ng payo, nakakaasa ka na mayroon diyang no?
maaaring hindi ka na basta-bastang maloloko. Kayo ba pagka may nakikita kayo sa GCash na mga or sa Facebook na mga bumibili ba kayo diyan agad-agad? No? Alam niyo ang GCash, kung mag-GCash kayo, may insurance na 'yan. Oo, pwede niyo i-check yung insurance. Parang pag na-scam kayo, pwede niyo i-claim yung insurance. Okay? Pag-aralan niyo 'yan. Pag may bago kayong bibilin na hindi niyo sigurado, i-check niyo yung box doon na insure. Si Alexander the Great, bakit siya tinawag na the Great? He often consulted his generals and friends before making important decisions. Bakit sila magagaling? Kasi po meron silang kabinete. Ako, may kabinete ako eh. Ha? May kabinete ako. Yung misis ko, kabinete, miyembro yan ng kabinete ko. Oh. Bakit? Yan lang ang nakakakilala sa akin ng Wala sinyong nakakilala sa akin ng tulad niya. Oh. Kahit si Brother Jomar, hindi niya kilala ko, nagaya ng kilala ko ng misis ko. Miyembro yan ng kabinete ko. Oh. Si Pastor, miyembro din yan ng kabinete ko. Oh. Si Brother Jomar, miyembro din yan ng kabinete ko. Brother Ramil, miyembro yan ng kabinete ko. Diba? At kayong lahat, bakit? Diba, kinokonsulta ko kayo, paminsan-minsan, tinatanong ko sa'yo, masarap ba yung kape? Diba? Tinatanong ko kayo, diba? Masarap ba yung kapeng binili mo? O order ka na ba ulit? No, ganun, diba? No? Kailangan natin ng advice, no? Ask for advice. Alexander the Great also sought advice from local guides and experts on the geography and culture of the lands that he conquered. Si Alexander the Great, isa po siyang dakilang mandirigma. Napakatapang na tao. At pwede namang i-exert niya lang yung kanyang dominance. At sabihin niya, tara, sugod tayo. Alam nyo, ganun lang sa Hollywood, hindi po sa history. May meeting muna yan. At kukonsultahin niya muna yung mga general niya at aalamin muna nila yung terrain kung okay ba na sumugod. Hindi yung basta-basta na lang, tatalon ka na lang, hindi mo alam malalim pala at may pating. Diba? George Washington, the first president of the United States, he relied on the counsel of his officers and advisors during the American Revolutionary War, especially on his trusted aide-de-camp, Alexander Hamilton. He also sought advice from the Continental Congress and foreign allies such as Marquis de Lafayette and Baron von Steuben. Kala natin basta-basta lang na matataas na tao to. At sila na kala mo pagka leader ka, dapat ikaw lahat. Hindi po. Ang leader po, he taps yung kanyang mga magagaling na nasasakupan at ginagamit niya yon for a synergistic successful campaign, no? Narinig niyo na ba yung 1 + 1 = 3? Narinig niyo na ba yung formula na yon? Sa math, illogical yon. Sa math, illogical yon. 1 + 1 = 3. Pero si Brother JC, no? Kapag nagbuhat yan ng barbell, nag-military press yan, kaya niya siguro yung weight niya. Mga ilang kilo ka, Brad? 80 kilos siguro, no? Sabihin na natin 80, no? Kasi ako nasa 70 76. 80 kilos siguro kaya mo. Maybe more, no? Ako, 70 kilos. 80 plus 70. Ilan? Galing sa math, 150. Pero pag tayong dalawa, hindi lang 150 ang kaya natin buhatin. Baka kaya natin hanggang 300 kilos, kaya natin dalawa. No? Kung ikaw lang, on your own, buhatin mo 80, ako lang,
buhatin ko 70, 150 lang yon. Nakuha nyo? 1 plus 1 equals 3. Kasi yung kaya yung gawin na magkatulong kayo is greater than your combined output individually. Yun po ang ibig sabihin niya. Kaya kailangan po natin ng advice. Pastor, papakasalan ko po ba yung girlfriend ko? Ba? O kaya naman, ano kayang magandang biling sasakyan? Siyempre, huwag ka magtatanong doon sa walang sasakyan. Tama? O kaya naman magtatanong ka, paano ba pumunta sa Baguio? Paano ba mag-drive papuntang Baguio na mabilis? Ibig sabihin hindi ganun ka-traffic. Huwag mong tatanungin yung hindi pa nakadrive papuntang Baguio. Tatanungin mo yung experienceado na. Tama? Oh. Yung Waze na yan, mag-ingat tayo dyan. Oh. Baka, Waze lang ako, Waze lang. Waze ka lang, sige, Waze, papuntang Baguio. Dinaan ka, sarado pala, ikot ka 2 oras. Nako, nasabi ko sa inyo, it's good. No? Waze is 50-50 dapat yan. O 50% may alam ka, 50% iasa mo kay Waze. Hindi pwedeng 100% Waze ka. Kundi mawe-waste ka. Okay? Madami pang example, si Napoleon Bonaparte, no? Si Dwight Eisenhower, mga magagaling na tao, mga presidente. Bakit sila magagaling? Kasi humihingi sila ng payo. Huwag tayong mahiya, humingi ng payo. Ang problema minsan, pag alam natin kung ano yung ipapayo sa atin, tama yung ipapayo sa atin, alam natin na papayuhan tayo ng tama. Pero ayaw natin hingin. Kasi ayaw natin mapakinggan yung sasabihin sa atin na tama. Ha? Kaya ayaw natin humingi ng payo kasi alam na natin. Ayaw lang natin madinig kasi ayaw natin. Tama? O, pagka ganon, ang tawag doon, fool. Ikaw mismo, alam mo na. Hindi mo pa gawin. Diba? Hihingi ka pa ng advice para ma-confirm. Alam mo na nga Di ba? O, bigyan ko yung example. May nanliligaw sa akin, may asawa. Sasagutin ko ba? Kristiyano ka. Di ba? Babae ka. Di ba? Yung nanliligaw sa akin, mayaman Ibibigyan niya daw ako ng bahay at lupa at kotse. Pero kailangan daw pagka tinext niya ako, andun ako. Sasagutin ko ba? Diba? Alam mo na ngang mali, di ba? Hingi ka pa ba ng advice nun? Di ba? Common sense. Diba? Pero minsan kasi yung common sense, it's not so common. Lalo na sa pag-ibig. No? Pag sa pag-ibig, nabubulagan tayo. Di ba? Ang pangit. Hindi maganda. Mukhang may asawa. Hindi single yan. Di ba? Lulukuin ka lang yan. Hindi mabait yan. Bakit? Kasi nga, ang pag-ibig ay bulag. O magpepebrero na ha. Mag-ingat tayo sa mga manloloko. Okay. Fools, they just plunge ahead. They just dive. Bahala na kung may pating dyan, o malalim yan, o malamig yan. Basta, walang hingi-hingi ng advice, no? Tayong mga wise, kailangan natin ng advice. The more, the better. Okay? And lastly, number 5. Chapter 13, verse 1. A wise son heareth his father's instruction. Sino yung father dito? Tatay. Tama? Pwede ring pastor. Pwede ring boss. Pwede ring teacher. Diba? Authority A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Kanina, sabi ko sa inyo,
pag-aaralan natin yung isang salita. At yung salita na yon ay yung tinatawag na scorner. Alam niyo ba yung scorner? The Bible speaks of scorners, scoffers, and mockers. Sa Book of Proverbs, madami tayong makikitang mga na word na scorner, no? A scorner is one who mocks the things of God and expresses his negative opinion of wisdom with derision. Example, halimbawa, estudyante ka sa college, nasa philosophy class kayo, tapos tatanungin ng teacher mo, sasabihin ng teacher mo, oh, what is the origin of man? Oh. Mr. tatawagin niya, Mr. Alcala, tatawagin si Caleb. Mr. Alcala, what do you think is the origin of man? Sasabihin niya ngayon, man is a created being, created by God. According to God's word, he was created. On the 6th day, he was created from the image of God. Sasabihin naman ng isang kaklase mo, no? Si Mr. Ligas, for example, si Mr. Ligas, atheist. Tatawa ngayon yan. Bible, gawa lang ng tao yan eh. Oh, di ba? Yun ang tinatawag na scorner. You are presenting someone as laughable, humorous, as if alam mo lahat. At may mga ganyan, no? And these are, the Bible says, no, these people are fools. Fools may think foolish thoughts, but scorners go a step further and blurt them out proudly. Hindi nila alam yung sinasabi nila, pero very proud sila. No? There's no God. The universe is a random, it's a random happening. The Big Bang is a random happening. Yeah? The creation of the earth is random. Scorners may seek wisdom, but they cannot find it. One reason they cannot find wisdom is that they are already convinced of their own opinion. Isipin natin, ano ang meron tayo? No? Na mga pinanghahawakan na kaisipan. Is it your own opinion or is it from God's Word? Now, madami pong mga anak, a lot of children are not wise. Why? Because they do not accept their parents' discipline. Huh? Huwag mong hawakan yan, mapapasok ka. Hinawakan, napasok. Bakit? They want to experience it themselves. Huh? Magdahan-dahan ka. Magdahan-dahan ka dyan, baka maano ka. Ayan. Naano na nga. Kasi hindi nagdahan-dahan. Ganun tayo eh. Hanggat hindi natin na-experience, hindi tayo nagpe-pay attention. Kailangan maipa-experience muna sa atin. But you know what? Good news. The wise, when they are warned, when they are reproved, they listen. And so, they don't have to spend 3 days and 3 nights in a stinky belly of the fish. Hindi mo na kailangan mahirapan. Bakit? Nakinig ka eh. Good job. No? You're wise. Congratulations. Pwede ka na mag-post na parang si Brother JC. No? Up 1. Yeah? Wise. No? Huwag ka manlilibre, ha? Huwag ka magpapauto sa mga to, ha? Sa akin lang. Sa akin ka makinig. Okay? So, yan po ang 5 marks of wisdom, no?
Ano yung una? Ano yung una? Lalakad muna tayo kasi baka natutulog na kayo eh. Ayan, no? So, 5 lang yan. So, madali lang tandaan. But the point is, kung gusto natin maging wise, wag natin i-ignore yung Word of God, yung natutunan natin. Kasi pag in-ignore natin yung natutunan natin, para lang tayo, wala. Para lang tayong sa yung pinanggalingan natin. Bakit? Hindi ka ano yun? Andito ka. Nadidinig mo. Pero hindi ka sumusunod. Anong tawag doon? Hindi ko alam eh. Tayo na lang mag-isip. Isipin natin kung anong tawag doon. Nandito ka, nakikinig ka, pero hindi ka sumusunod. Anong tawag doon? Next time pag-iisipan ko muna kung anong magandang tawag doon. No? Kayo din, pag-isipan nyo rin, anong tawag doon? You know the Word of God, but you do not follow it, may tawag dyan. Amen? Tayo tumayong lahat, tayo manalangin. We thank you, Lord, for your wisdom. We thank you, Lord, for these marks of wisdom. And we pray na kami po bilang anak nyo ay mag-grow as Christians. We will not pretend that we know everything. We will follow. We will seek wisdom. We will seek counsel. And we will listen to your advice. And we will reach out to people who know more than us. Panginoon, kayo po ang siyang pagbigay ng guidance sa bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay. Ikaw magbigay ng lakas for this coming week sa mga gagawin namin. And we pray na patuloy niyong gamitin ng church na ito upang mag-grow ang bawat isa. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.